Shadow Slave. Author, Guilty 3. Kabanata 2, Karabana ng Alipin. Napanaginipan ni Sonny ang isang bundok. Matulis at nag-iisa, tinatabunan nito ang ibang mga tuktok ng bulubundukin, hinihiwa ang langit ng gabi gamit ang matutulis nitong gilid. Ang isang nagniningning na buwan ay nagbabadya ng malamultong liwanag sa mga dalisdis nito. Sa isa sa mga dalisdis, ang mga labi ng isang lumang daan ay matatag na nakakapit sa mga bato. Sa ilang bahagi, makikita ang mga kinupas na bato sa kalsada sa ilalim ng nyebe. Sa kanang bahagi ng daan, isang napakatayog na bangin ang tila hindi kayang pasukin, tulad ng isang pader. Sa kaliwa naman, isang tahimik na itim na dagat ng kawalan ang nagpapahiwatig ng isang walang hanggang pagbagsak. Ang malalakas na hangin ay paulit-ulit na humahampas sa bundok, tila sumisigaw ng walang magawa sa kanilang dalit. Biglang lumubog ang buwan sa abot tanaw. Ang araw ay sumikat mula sa kanluran, dumaan sa kalangitan, at naglaho sa silangan. Ang mga nyebe ay biglang bumalik sa ulap, parang pinapanood ni Sonny ang oras na tumatakbo pabalik. Sa isang iglap, daan-daang taon ang lumipas. Ang nyebe ay umurong, inilantad ang lumang daan. Biglang nakaramdam si Sonny ng malamig na panginginig sa kanyang likod nang mapansin niyang ang mga buto ng tao ay nagkalat sa lupa. Isang sandali pa, nawala ang mga buto, at sa kanilang lugar, isang karabana ng mga alipin ang lumitaw, umuurong pababa ng bundok sa ingay ng mga tanikala. Bumagal ang oras, huminto, at pagkatapos ay bumalik sa normal na takbo nito. Aspirante. Maligayang pagdating sa nightmare spell. Maghanda sa iyong unang pagsubok. Ano-anong klaseng sitwasyon ito? Hakbang. Isa pang hakbang. Isang mapurol na sakit ang kumalat mula sa duguang mga paa ni Sonny habang nanginginig siya sa lamig. Ang manipis niyang tunika ay halos walang silbi laban sa malamig na hangin. Ang kanyang mga pulso, nasugatan mula sa mga bakal na tanikala, ay nagdudulot ng matalim na sakit tuwing tatama ang malamig na metal sa kanyang nasugatang balat. Anong klaseng sitwasyon ito? Tumingin si Sonny pataas at pababa, napansin ang mahabang tanikala na bumabalot sa daan, na may dose-dosenang mga tao, na may mga hungkag na mata, mga alipin tulad niya, na nakakadena sa maliliit na agwat. Sa unahan niya, isang lalaking may malalapad na balikat at sugatang likod ang naglalakad ng may maayos na hakbang. Sa likod niya, isang taong mukhang mapagsamantala at may desperadong mga mata ang tahimik na nagmumura sa isang wikang hindi alam ni Sonny, ngunit kakaiba at naiintindihan niya pa rin. Paminsan-minsan, may mga nakasakay na mandirigma na naka-armor mula sa sinaunang panahon ang dumadaan, binibigyan ng masamang tingin ang mga alipin. Ano man ang paraan ng paghusga dito, talagang masama ang sitwasyon. Mas nagulat si Sonny kaysa natakot. Totoo, hindi ganito ang mga karaniwang unang bangungot. Karaniwan, ang mga bagong pili na aspirante ay magigising sa isang sitwasyon na nagbibigay sa kanila ng sapat na kakayahan, sila ay magiging miyembro ng mga pribilehiyo o mga mandirigma, na may akses sa mga kinakailangang armas upang harapin ang anumang labanan. Ang magsimula bilang isang walang kapangyarihang alipin, nakatali at halos patay na, ay kasing layo ng pagiging ideal tulad ng maaaring isipin. Gayunpaman, ang spell ay tungkol din sa balance tulad ng sa hamon. Gaya ng sinabi ng matandang pulis, nililikha nito ang mga pagsubok, hindi mga bitayan. Kaya't sigurado si Sonny na bilang kapalit ng ganitong kahabag-habag na simula, gagantimpalaan siya ng isang bagay na maganda. Isang malakas na aspect, siguro. Tingnan natin paano ko gagawin ito. Naalala ni Sonny ang mga paborito niyang webtoons noong bata pa siya, kaya't nag-concentrate siya at inisip ang mga salitang tulad ng status, ako, at impormasyon. Sa katunayan, nang mag-focus siya, lumitaw ang kumikislap na mga rune sa hangin sa harap niya. Muli, bagamat hindi niya alam ang sinaunang alpabeto, ang kahulugan nito ay parang malinaw. Mabilis niyang natagpuan ang rune na naglalarawan ng kanyang aspect at sa wakas, nawalan siya ng composure. Ano? Ano ng klaseng malas ito? Pangalan, Sunless. Tunay na pangalan. Ranggo, Aspirante. Soul Core, Dormant. Memories. Echus. Attributes, Fated, Mark of Divinity, Child of Shadows. Aspect, Aliping Templo. Paglalarawan ng aspect, ang alipin ay isang walang silbing tao na walang kasanayan o kakayahan na kapansin-pansin. Ang isang alipin ng templo ay pareho lang, maliban na lang sa mas bihira ito. Natutop ni Sonny ang kanyang sarili, hindi makapaniwalang ito ang kanyang nakuha. Sigurado siyang hindi siya maaaring maging ganito kamalas, diba? Walang silbing aspects NYS. Nang sumagi ang pag-isip na yon sa isip ni Sonny, nawala ang ritmo ng kanyang mga hakbang at siya'y natumba, hinila pababa ang tanikala dahil sa bigat ng kanyang katawan. Agad na sumigaw ang lalaki sa likod niya na may mabilis na galaw. Anak ng puta! Tumingin ka sa dinadaanan mo. Dali-daling ipinagtabuyan ni Sonny ang mga runa, na siya lamang ang nakakakita, at sinubukang ituwid ang kanyang balanse.
Isang sandali pa, muli siyang naglakad ng maayos, ngunit hindi bago siya muling nakahila sa tanikala ng di sinasadya. Putangina ka! Papatayin kita! Ang lalaking malapad ang balikat sa harap ni Sonny ay tumawa ng hindi lumilingon. Bakit pa? Mamamatay din ang mahina bago magbukang liwayway. Papatayin siya ng bundok. Ilang segundo pa ang lumipas, dagdag pa niya. Papatayin ka at ako rin. Kaunting oras lang ang pagitan. Hindi ko talaga alam kung anong iniisip ng mga imperial na pinipilit tayong maglakad sa lamig na ito. Huminga ng malalim ang lalaking mabilis ang kilos. Sabihin mo yan sa sarili mo, hangal. Balak ko pang mabuhay. Tahimik na umiling si Sonny at nag-concentrate na huwag muling matumba. Napakakaakit-akit na magkaibigan, bulong niya sa sarili. Biglang, isang pangatlong boses ang sumali sa usapan mula sa likod. Ito'y may malumanay at matalinong tunog. Ang daanang ito sa bundok ay karaniwang mas mainit sa panahong ito ng taon. Sadyang masama lang ang ating kapalaran. Isa pa, pinapayuhan ko kayong huwag saktan ng batang ito. Bakit naman? Bahagyang iniikot ni Sonny ang ulo, nakikinig. Hindi niyo ba nakita ang mga marka sa kanyang balat? Hindi siya tulad natin na napunta sa pagkaalipin dahil sa mga utang, krimen o masamang kapalaran. Ipinanganak siyang alipin. Isang alipin ng templo kung tutuusin. Kamakailan lang, winasak ng mga imperial ang huling templo ng Diyosa ng Anino. Sa palagay ko, ganito siya napunta rito. Tumingin ang lalaking malapad ang balikat pabalik. Kaya, bakit tayo matatakot sa isang mahina at halos limot ng Diyos? Hindi niya man lang mailigtas ang sarili niyang mga templo. Ang imperyo ay pinoprotektahan ng makapangyarihang Diyosa ng digmaan. Siyempre hindi sila natatakot na sunugin ang ilang mga templo. Pero tayo dito, walang sinumang nagpoprotekta. Gusto mo bang sugalan ang galit ng isang Diyos? Umungol ang lalaking malapad ang balikat, tila ayaw sumagot. Ang kanilang usapan ay nahinto ng isang batang sundalo na nakasakay sa isang maganda, puting kabayo. Naka-armor lamang ng simpleng kueras na balat, may dalang sibat at maikling espada, mukhang dignipikado at marangal ito. Sa inis ni Sonny, ang mokong na ito ay napakaganda rin. Kung ito'y isang drama mula sa sinaunang kasaysayan, tiyak na siya ang magiging bidang lalaki. Ano ang nangyayari rito? Walang partikular na pagbabanta sa kanyang boses, kahit na parang may halong pag-aalala. Nang walang sumagot, ang alipin na may malumanay na boses ang nagpatuloy. Wala naman, Ginoo. Lahat kami ay pagod at nilalamig. Lalo na ang aming batang kaibigan doon. Napakahirap ng paglalakbay na ito para sa isang kasing bata niya. Tiningnan ng sundalo si Sonny na may awa. Anong tinitingnan mo? Hindi ka naman mas matanda sa akin, isip ni Sonny. Siyempre, hindi niya sinabi ang anumang bagay ng malakas. Bumuntong hininga ang sundalo at kinuha ang isang prasko mula sa kanyang sinturon bago iniabot ito kay Sonny. Tiisin mo pa ng kaunti, bata. Magpapahinga tayo sa gabi. Sa ngayon, heto, uminom ka muna ng tubig. Bata. Bata. Dahil sa kanyang payat na katawan at maliit na tangkad, parehong dulot ng malnutrisyon, madalas mapagkamalang mas bata si Sonny. Karaniwan, ginagamit niya ito sa kanyang pakinabang, ngunit ngayon, sa hindi malamang dahilan, inis na inis siya sa tawag na iyon. Gayunpaman, uhaw na uhaw siya. Papasimpleng kukunin na sana niya ang prasko nang biglang pumutok ang isang latigo sa hangin at bigla na lamang napuno ng sakit ang buong katawan ni Sonny. Natumba siya, muling hinila ang tanikala at nagdulot ng pagmumura sa mabilis na alipin sa likod niya. Isang sundalo, mas matanda at mukhang mas galit, ang huminto sa kanyang kabayo ilang hakbang sa likod. Ang latigo na pumunit sa likod ng tunika ni Sonny at nagdulot ng dugo ay pagmamay-ari niya. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin ang mga alipin, ngunit tinarakan niya ng malamig na tingin ang mas batang sundalo. Ano nang ginagawa mo? Tanong ng mas matandang sundalo na puno ng paghamak. Dumilim ang mukha ng batang sundalo. Binigyan ko lang ng tubig ang batang ito. Makakainom siya ng tubig kasabay ng iba kapag nagkampo tayo. Pero, tumahimik ka. Hindi mga kaibigan ang mga aliping ito. Naiintindihan mo? Hindi nga sila mga tao. Tratuhin mo sila na parang tao at magsisimula silang mag-ilusyon. Tumingin ang batang sundalo kay Sonny pagkatapos ay yumuko at ibinalik ang prasko sa kanyang sinturon. Huwag kitang makikitang nakikipagkaibigan sa mga alipin ulit, baguhan. O sa susunod, ang likod mo ang titikman ng latigo ko. Para ipakita ang kanyang intensyon, pinalo ng mas matandang sundalo ang latigo sa hangin at dumaan sa kanila, naglalabas ng banta at galit. Pinanood siya ni Sonny habang papalayo, tinatakpan ang galit. Hindi ko alam kung paano, pero ikaw ang una kong papanooring mamatay. Pagkatapos, inilingon niya ang kanyang ulo at tiningnan ang direksyon ng mas batang sundalo na naiiwan na sa likuran, patuloy na nakayuko ang ulo. At ikaw, pangalawa.